alam mo, the men in uniform are with us. Sa totoo lang. The men in uniform are with us. The election result says so. So, ako for me, our job is to make it easy for them to decide. Our Yes. job is to make for the men in uniform, make it easy for the men in uniform to decide. So go out. Yes. Go Yun out nga, and Miss Joey. hello, Nick. Hello, maaga ako today dahil meron Yes. akong exam later. So mag-aaral pa ako. Okay, Okay. actually ito yung gusto kong sabihin from last time, kaya lang masyado na talaga siyang malayo pero hindi ako ayokong makalimutan. Let's not forget everyone, kasi hindi ko naman bakit nandito na tayo sa Davao, nandito na tayo sa Duterte. Again, like what I was saying before, below 2020, it don't matter anymore. Kasi kung nagmamatter pa rin yun, dahil may mga politicians those times na nagnakaw, na may issue ng corruption from contractors to DE to whatsoever, di sana pinalitan na sila. Nitong from 2020, wala naman nangyari, di ba? And these contractors were actually there even before GMA. Gloria time, nandyan silang lahat. Why don't you check it? So ano gusto natin gawin? Balikan natin ng 10 years ago. Anong timeline natin dito? Kasi pag lumalawak siya, yung message kasi humihina. Kasi masyado nang malawak yung pinag-uusapan natin. Even the data are not there anymore. So kapag ganun, ma-frustrate ang mga tao dahil wala nang nasusolve, dahil sobrang dami na. Kaya medyo parang wag sana tayong dumating doon. Wag tayong magpadala sa mga taong dinadala tayo doon from below 2020 because really, it doesn't make sense. Una-una, saan ba nagsimula to? Kanina ba nagsimula tong issue na to? Hindi pa kay Bongbong Marcos. Correct. Diba, siya ang nagyabang. Ginawa niya to the 2024 pa lang. Although I was not really into politics and news noong 2024. But as what you were mentioning before, Joey, sinabi ngayon ng SONA ng 2024. Hinahanap ng mga tao. Tapos ano nangyari ngayon sa SONA ng 2025? Ginamit pa rin niya ang flood control para pagtakpan ng ginawa niya sa US tariff. Dahil wala siyang masasabi sa SONA niya, anong ginawa niya? Ito ang ginamit niya, flood control. Sino nagsimula nito? Sino ba ang nagsimula na may nagsabi na may ghost project? Alam ba nating lahat yun? Hindi, di ba? Sino ba ang nag-tour of Luzon para ipakita at hatakin ng media para ipakita na walang nangyari doon? Alam ba natin yun? Hindi rin. And that's the reason why we are where we are today. Kung sino man ang nag-advise sa kanya to actually have that as a topic dun sa SONA niya at gawin lahat ng mga media whatsoever niya, well, that's a stupid strategy. Ano akala niya makakawala siya dito? Hindi ganun kabobo ang mga Pilipino. Well, thanks to him, lumabas to. But this is not new. Corruption is not new in the Philippines. Actually, we've learned to normalize it. Tinanggap na nga natin Kaya lang, sobrang garapalan na to. Kaya lang, ginawa din niya, binuksan din niya yung pinto. Kaya lahat, nagkaroon din ng lakas ng loob, whether it is from the Senate, na nagkaroon ng lakas ng loob si Marcoleta to take it as his first assignment, flood control, because he took that opportunity. Binuksan niya Pero kung hindi niya yung binuksan ng SONA, may pag-uusapan ba tayo ng flood control? Wala, puro lang tayo theories and whatnot, right? Kasi wala naman tayong alam Nakukuha lang natin yung information today from DPWH dahil sa information na kukuha natin from the Blue Ribbon Committee sa Senate, from the Discayas. But when even the Discayas nung pinalabas sila sa TV, maybe others were even inspired. Wala naman nakaisip nun ganun nakalala. So ngayon, wag siya nga arte-arte. Okay? Correct. Kasi Iba na naman ang strategy niya. Alam mo yun, ikaw nagbukas nito. Anong kastupidahan na naman itong gusto mong mangyari? Anong kabobohan to? Correct. Ayun. Joey, may napanood kasi ako dati dun kay Marcoleta, dun sa Net25. Siya pa nun ng Blue Ribbon Committee and he bluntly said na pinatawag siya ni Marcos sa Malacanang. And binigyan siya ng information. And again, the USB was brought up again doon. And he even said na kung ayaw niya maniwala sa akin, nandun pa si Congressman Sandro. And see, look at the game. Kinakausap niya si Marcoleta, and even Marcos, he told Marcoleta, this is according to Marcoleta, he told him na sana maging successful ka.
Good luck to you. Sana maging successful ka sa mission mo. And gave all the information. What the hell? Mm. And then, at the back of Marcoleta, kinakausap niya si Soto. At the back of Soto, kinakausap niya, ano to? Hindi ko, di ba? Anong laro ang ginagawa mo? Wala tayong panahon dyan. Bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Wala kaming pakialam sa laro mo. Get out! Every minute na nandyan siya, every hour, every day na nandyan siya, pabagsak na ng pabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Lahat ng strategy niya, palpak. Even ang strategy niya para sa sarili niya, palpak. I think yung sa part ng kasi kung kunwari ako yung Malacanang kung ako yung Malacanang, kakausapin ko talaga si Marcoleta. Kasi I would want Marcoleta to be on, I want to be on the good side of Marcoleta. Kasi hindi mo alam kung paano magmamanage si Marcoleta ng Blue Ribbon Committee eh. So kung ako yung Malacanang, kakausapin ko talaga si Marcoleta para to extend good hand para sa whatever happens, kung anong tatakbuhin niya, ganyan-ganyan, na kumbaga parang, kasi kasama mo ako sa laban na ito, ganon-ganon. Ayan, but I think, speaking of laro lang, kasi talagang ganito talaga yung, this is what I think na ginagawa nila eh. Ang Malacanang ready lang talaga sila na ialay, even Martin Romualdez, I think, ready lang talaga silang ialay si Saldico, up to Saldico. Yun talaga yung game plan nila. However, because of the investigation of Marcoleta, makikita ang daming damay. And because of what is happening, at nako-connect yung tungkol dun sa budget, tungkol dito sa pangyayari sa mga palpak na yung mga ghost projects, yung mga connection ng mga congressman at saka ng mga DPWH officials, ganyan. Naging free for all. And they're scared of that. So, at hindi nila in-expect yun, Joey? I think hindi nila not even. Oh. I think hindi nila ina-expect na it's going to, that the inquiry is gonna be so wide and that it's difficult to parang to minimize the focus of the investigation. Kasi unang-una, tingin ko ang iniisip nila dyan, ito ang mga context clues ko dyan, Toby Chanco. Si Toby Chanco, ang goal niya talaga, small committee, ganyan-ganyan. Which is actually very helpful. Very helpful lahat ng sinabi ni Toby Chanco. If we're going to take all his exposés in relation to how the flood control budget is being utilized as pork. Helpful talaga. That includes that one and including yung sinabi ni Kong Ungab. Ganon. So ngayon, si Toby Chanco, the connection of Toby Chanco to Malacanang really makes me feel na talagang target talaga nila yung ulo ni Saldico. Ganon. Kasi si Saldico yung small committee si Toby Chanco eh. Ngayon, they wanted Toby Chanco, they wanted Saldico may ingay ng kahit paano konting-konti tungkol sa SunWest. But nakita niyo 15 yung contractors and top contractors, 'di ba? Yes. Kaya na-highlight. Kaya na-highlight ng bonggang-bongga. Hindi na pag-uusapan yung ibang mga mga construction companies. Yes, hindi lang yan, Joey, pati yung mga congressman, na contractor sila mismo. That's nasa na hindi rin na pag-uusapan. Correct. Oo. So, tingin ko yung change in leadership sa Senate, it is an indication that they do not really appreciate how the investigation of Marcoleta is going. Kasi 'di ba sila Marcoleta at yung ibang mga Duterte senators, ang gusto nila pumutak lahat ng mga contractors. Nabigyan ba ng time yung ibang mga contractors? Wala. Diskaya lang ng diskaya. 'Di ba? Hindi nila ma-contain yung issue. Hindi nila ma-contain yung issue dun sa gusto nilang puntahan lang. So they try their best na maging diskaya lang yung issue. Kaso nga lang, sa pag-focus nila sa diskaya, putang ina yung mga diskaya kumanta yung mga diskaya. So I think talagang yung fact na nagmamadali silang i-change yung leadership sa Senate, it's an indication that they have no control of the narrative. So that's why Marcoleta has to be replaced, Chis Escudero has to be replaced. Ayun. Well, and to be honest, sa lahat ng gagawin na action from, this weekend going forward, all what I'm hoping for and praying for is mapalitan na talaga bumaba na si Bongbong Marcos.
ang isa pang frustration ko sa kanya is, and the government, his admin as well, is Joey, na nasasagad ang kaban ng Pilipinas. Wala nang pumapasok, puro palabas. True, Ano true. na ang matitira sa 2028? Hindi ko na alam. Pati gold natin inuubos. True. True. Wala pumapasok na investors. Lahat nagbabaka out na. Wala tayong kinikita. Tapos kapag nagkaka-flood pa sa city, nawawalan ng kita ang mismong individual. Saan tayo lahat pupunta sa Pilipinas? True. We're not moving forward with this. We're actually moving backwards. Pataas na pataas ang utang natin, international. Paano natin babayaran yan? Yung mga mismong infrastructure natin para sana makaangat tayo at makapagbayad, wala rin. Where do we start? And that's the reason why I'm saying, every day, every hour that he's seated there, kawawa ang Pilipinas. Wala akong pakialam sa yung Pink. Anong ginagawa nila ngayon? Siguro hindi lang ako nanonood ng TV. Siguro dahil puro lang ako social media, kaya hindi ko sila nakikita. Pero wala akong naririnig from them. Dahil ba natatakot sila? Because they're not decisive enough to actually make an action dahil ang papalit ayaw nila, si Duterte. So anong gusto nila yung ngayon? Yes. Yun lang yun. Yung mga kakampi Exactly. na. At tama ka, Miss Nikki. Sa totoo lang, yung gobyerno ngayon para kang nanonood ng tao na winawaldas yung pera. Talagang waldas yung labas lahat sa mga walang kwentang bagay, ini-invest sa mga walang kwentang bagay, pero walang pumapasok. Wala. Nagbabawian pa yung mga mag-i-invest. Totoo. He has to go. Sabi ko, kung nasa Pilipinas lang ako, Joey, sasama ako sa inyo. Kaya na hindi ako makakauwi. And this is the only way that I can actually, at least voice out my opinion in your platform. And thank you so much for that. Pero sana talaga, sa next couple of days, alam ko natatakot na siya. I heard kasi I have a friend na nasa BGC kanina at nasa Hyatt yata siya, yung lintik na yan. Nasa Hyatt siya at ang dami-dami daw militar na naka-around him. Sino? Sa place na yon. Marcos. SBBM. Bongbong. Akala ko nagbabalibol. Charot. Ay, nako. Ano lang yan parang Nabudaw mga siya aliens lang yung mga yan Oo. Yung mga sightings. Mga lintik Nice na one. aliens yung mga sightings. Parang UFO lang. May mga sightings UFO sila. Sorry. sightings. Ayan. I think kasi naka-red alert na yung yung military. Even the military is on red alert. So, ang sa akin, if you have an opportunity to go out. And kung sa akin yung narrative, kung ako sa akin nakaano yung narrative. Kasi dami mga schedule, may Luneta sa 21, ganyan-ganyan, EDSA, ganyan-ganyan. Kung nasa akin yung narrative, isa lang talaga dapat ang location ng protest. Yes. Representative. Doon. Ang hirap kasi, Joey, dahil nahaluan talaga ng mga alam mo yun, yung mga makakaliwa. So, ang hirap din, syempre yung mga tao kinakabahan na pag nagsalpukan, baka sila pang mag-away. Imbis na yung energy nila mapunta dun sa cause, nag-away lang sila, nagpatayan sila dun. Ang hirap. Sana, alam mo yun, sana ma-set aside nating lahat ang political alliances natin. At the end of the day, politics is politics. Wala naman dyan na malinis. Walang masikip dyan at virgin. At virgin, correct. Wala po, okay? Politics is just a matter of anong kaya mong tanggapin. Anong kaya ng sarili mo na para nguyain. Yun lang yun. Pero walang malinis dyan. So, sana kalimutan muna natin yun. Paalisin natin to dahil na nagsasuffer na ang Pilipinas, ang ekonomiya natin. Kawawa na talaga ang Pilipinas. Ang laki-laki ng opportunity natin. Pinakita yan ni PRRD nung time niya. Nung time niya, grabe ang build ng start ng mga condominiums, lahat ng mga arkitekto, may mga projects, may mga alam mo yun, ang dami, ang yaman-yaman ng mga Pilipino nung time niya. Tapos wala na. Yung tourism natin, tingnan niyo yung Boracay ngayon, ang ganda na. May chance may opportunity Huwag natin sayangin, huwag natin itapon ang Pilipinas dahil lang sa again, it's not about the person. It's about what you want for your country. Ang dami-dami pagtatanungin mo yung mga Gen Z, ikaw, sinong bet mo sa politics? Ang sasabihin na, wala, I'm all for my country. Ulul, if you're for your country, go out. True. Diba? Bakit ka napapakalugaw-lugaw, mama dyan? Diba? Pagtatanungin mo naman sila, bakit kay Lenny? Wala naman sila masasagot kasi daw nagluto siya ng lugaw.
Eto, si Maglalayas papunta na raw siya sa HOR. Ingat Maglalayas, ayan. Kung Sa makakauwi lang talaga ako, I'll be with you. Oo. Sa totoo lang, yung mga tomorrow magkakaroon ng speech si Kiko Barsaga. Magkakaroon ng speech si Kiko Barsaga. And I'm going to cover it. Kaya sa Senate. Sa Senate, sa Congress, sa House of Representatives. Okay. Meron siyang privilege speech. And I'm going to let us all listen to the privilege speech of Kiko Barsaga. Pero pagsalitain pa kaya yan, Mami Joey? Masyadong palaban eh. Pagsalitain pa kaya, masyadong palaban eh. Well, he is entitled kasi he is a member of the House of Representatives. Kaya alam mo naman di ba yung sila Tapat, yung mga sila Garim, yung mga alipores niya. Well, I think pag hindi nila pinagsalita si Kiko Barsaga, that's the ultimate betrayal of our ultimate betrayal of our democracy, di ba? Di ba? Kaya nga kayo House of Representative tapos yung isang representante ayaw niyong pagsalitain. Tarantado ba kayo? Di ba parang yung ginawa nga nila kay Pulong, di ba? Talagang initsyapuera nila. Binaon nila ng pagkalalim-lalim. Siya pinakabata, di ba, Miss Joey, if ever? Yung magsasalita. Meron siya, si Rene po. Di ba? Si Bebang ng Kabataan Party List. Yung medyo against sa admin ngayon. Meron yung against sa admin. Pinakabatang, oo. Di ba parang siya po no? Yeah, I think siya na. Kasi wala naman. 34 lang ang hindi bumoto kay Martin Romualdez na congressman. Si Kiko Barsaga, bumoto siya na gawing speaker si Martin Romualdez because that is a party decision. So he voted for Martin. O ngayon, ayaw niya na kay Martin. O so yung 34, 35 na sila. 35 na sila, ganyan. So ngayon, I think among the 35, I think siya na yung pinakababa. It's safe to assume na siya yung pinakabata doon sa 35. Oo. Ayun. Javi Benitez. Hindi si Javi. Matanda, nasa 30 plus na yata si Javi. Yung Kiko yung parang medyo Gen Z talaga eh. Yung as in pati yung bukadura, 'di ba? Kaya tingin ko pag nagbunga nga yun dun sa hindi sila ready. Oo. Ayun. Alam mo si Kiko Barsaga, yung tabas ng dila, para siyang crossbreed ng kakampingkat mga DDS. Para siyang yung natauhan, Mamilayka. Yung nasampal ng para siyang yung kakampingkat malakas mang asar, tapos natauhan, DDS pala ako. Opo, hybrid siya. Yung hindi niya na siguro masikmura. Kaya kaysa parang magpaka-hipokrito siya. Si Kiko Barsaga? Yung tingin ko sa kanya, Miss Joey, totoo yun. Para siyang yung kakamping noon May sinabi si Kiko Barsaga eh. Kasi ba yung tatay niya namatay? Tapos napasa ilalim nasa pa sa ilalim yung distrito ng tatay niya parang naging caretaker si Martin. Doon sa distrito niya. So ngayon, sabi ni Kiko Barsaga, nung first time na in-interview siya, sinabi niya na Martin should be investigated. Kasi sabi niya, I have some personal knowledge, but I'm going to talk about it at the right time. Sabi niya, tungkol doon sa flood control projects. Hindi pa sa ngayon. Pero sasabihin ko ito sa tamang pagkakataon. Pero tinira niya na ng tinira si Martin Romualdez. Ngayon, ibig sabihin, may bala si Akla, 'di ba? So ang lakas-lakas niyang magtira-tira, ang lakas-lakas niya. Ito yung ito yung ganito. Kasi sabihin naman nila na, ba't si Kiko meron pa lang siyang alam, ba't ayaw niyang sabihin, ganyan. May alam siya, ayaw niyang sabihin. Leverage na yun, kasi nga tinitira niya na ngayon si Martin. Diba? Pag kunwari, meron kang alam, ayaw mong sabihin, pero ayaw mong tirahin yung may kasalanan, doon tayo may problema. Opo, makes sense. Doon tayo may problema. Si yung isa, diba? Parang yung isa, diba? Ito may kasalanan to kasi dapat, pero hindi mo matira-tira. Ito diba? talagang tinatag niya, Miss Joey. Ito, si Martin, tinitira niya ng bonggang-bongga. Meron din siya personal knowledge, sinasabi niya, meron akong impormasyon na alam ko, hindi ko pa sasabihin ngayon. Okay? Pero, si Uncle mo Kiko, si pamangkin mong Kiko, binanatan niya na araw-araw. Minuto niya si Martin. Flooded diba? Na yung FB ko ng niya, mga post niya na talagang ang lala eh. Kaya parang wow. Sana alam mo parang parang Batang Sutil, pati si di ba yung Batang Sutil pati si Tito Soto o kaya mo ba si Romualdez? Feeling ko sakit na ng ulo ng nanay niya sa kanya. Pati si Vince Gleason, di ba? Parang bago pa na kasi lagyan mo kami ng kickback para matuwa si Romualdez. Walang pre-name bunga na. At saka Facebook niya yung gamit niya, Mami Laika. At nagtatag talaga siya. Pinapangalanan niya, hindi siya pa yung parang... Hindi siya pa cute. Hindi siya pa cute, hindi siya pa bebe. Huwag kayo, natawa kayo dun sa niya ngayon, yung kay Tito Soto. Na kinumpare niya sa pusa niya. Mayabang daw. Miyaw kasi yun, Miss Nick. Tsaka mabilis lang, Miss Joey.
Witty Opo, yung magsasagot yung bata. Sutil na witty. Alam mo yung ang galing niya bumanat. Promise, ang galing niya bumanat. pasok na pasok yung Gen Z nga po na na swak, 'di ba? Kaya sana nga mag-ano 'to eh. Aabangan ko yun, Miss Joey, i-cover mo siya, 'di ba? Sa'yo na lang Oo. ako manonood. Oo. Abangan natin yung ano niya. Tsaka mabilis lang, Miss Joey. May ano lang ako doon, na-touch lang ako sa sinabi ni Miss Nick. Naalala ko lang kasi dati na yung sa projects. There was a time na parang dinidiscuss yung sa build. Tapos may mga architect, di ko alam kung napanood niyo yun. Basta lahat sila, Miss Joey, nag-aagawan sa mic. Parang they can't contain yung self nila na i-express yung mga output nila, yung mga ideas nila about the projects of part of the build projects. And it was so amazing. Matatanda na yun Sabi nga namin dati, hindi namin alam kung at that time, kung si Duterte ba, si PRRD is magaling talaga. Wala siyang alam kung tamang mga tao yung kinuha niya. So yun yung mga sa Clark, yung airport doon and all that na-remind lang ako doon sa sinabi ni Miss Nick kanina kasi wala na nga siya ngayon. So ayun, nakakasad, 'di ba? Parang dati yung mga tao excited na sabihin yung gusto nila kung paano mapapaganda yung Pilipinas, and then here At comes Bongbong kasi, Marcos. during, di ba nung time ni Duterte kapag mag-aano sa TV, pagalingan, parang, Yun nga, di ba? pag Nakakakilala sinabi ni, ko. di ba pag sinabi ni ano na ganito yung achievement ko sa ganito, biglang babanat yung isa, parang, ano itong mga to, may contest? Ganun yung dapat yung gobyerno, nagpapagalingan. Mami Laika, pinakamagandang clapback, yung sabing ganun ni Drilon, build, wala namang resulta, ano nangyayari sa build, ang daming kinempot, ganyan. Hala, biglang naglabas yung DOTR at saka DPWH ng lista ng mga completed projects. Diba? Ganon pasisalang talaga, ganon. Ganun ka, kaya sabi ko nga, totoo yung sinabi ni Miss Nick, may pag-asa pa talaga tayo, Miss Joey. May mananatitira pa talaga na may malasakit sa Pilipinas. Ang kailangan lang yung tamang leader, yung tamang mag-execute ng ganito. Nakakapanghinayang yun. Parang alam mo, naalala ko, nasa na kaya sila? Parang di ba pinangako dati ni Bongbong na itutuloy yung sa build. Di ba parang I can only imagine yung nararamdaman nila na nag-internalize sila, nag-brainstorm sila kung paano makaka-contribute, and then wala na, gone na. Yun lang. Saka isa sa gusto ko nung time ni Duterte, kasi before Duterte, yung PGH, yung cancer ward ng mga bata, nagdodonate ako dun kasi naawa ako. Me too. Tapos nung time ni Duterte, parang sabi niya, bibigyan ko kayo ng 100 million, tapos pasalamat yung mga taga-PGH. Salamat po. Ay, hindi yan isang bigayan, every month. Naloka ako, parang may pera pala tayo. Bakit kayo ni Duterte, bakit nung before Duterte, namamanimos yung PGH sa mga sa mga citizen, sa mga Pilipino ng limos. Di ba nakakaiyak, Mami Laika? Nakakaiyak yun. Napanood ko din po. Miss Joey, sino po yung nagsasalita? Kasi ang Pilipinas ngayon parang katawan nagkakasakit na. Nilalagnat kasi marami ng mikrobyo. Pero may healthy cells pa naman. So kailangan lang natin talaga gamot para makatulong sa antibodies natin at mapuksa yung mikrobyo para gumaling yung buong katawan. True. And we can do that if we would be able to solve this flood control scandal. Kung kaya nating i-solve itong problema na to, then it is a proof that we can cure ourselves. Na pwede, sa totoo lang, ako, ito yung measure ko talaga. Pag hindi natin na-solve tong na to, hindi natin na-solve tong problema na to, wala tayong pag-asa. I swear. It is an existential question. It is an existential question talaga. If we cannot solve the flood control scandal, mamamatay tayo lahat sa baha. At deserve natin yun. So kaya, ang tawag dito, yung iba galit, mga corrupt, ganyan. Sa totoo lang, yung sambayan ng Pilipino are also corrupt. Corruption is not only done by positive action. There is a corruption by omission. If we are not doing our share, kapag hinahayaan na lang natin yung lahat ng kababuyan, if we indulge sa stupidity, we are equally corrupt. So if you're not going to make yourself more intelligent, if you're not going to make yourself aware, at hindi mo iisipin kung paano i-solve tong problema na to, at hindi tayo kikilos, hindi tayo magsasalita in every way possible, kung hindi natin gagawin yan, part tayo ng corruption system na yun. So, let us not think about na ang may kasalanan lang dito ay yung mga corrupt na opisyal. May participation tayo dito kasi we allowed it to get this far. Sa totoo lang we allowed it to get this far. Lahat tayo merong kasalanan dito, lahat tayo may ambag dito. But the only way for us to save ourselves is to really look at the problem as it is. Aminin natin, kaya nga bullshit yung good governance na yan Yung mga kaputang inahan nyo dyan sa good governance, nagsama-sama kayo na kayo lang ang virgin, kayo lang ang masikip, diba?
na kayo lang masikip dyan, I'm so sorry. May mga malalaki ang kasalanan nyo dito. May mga ano kayo, may kasalaulaan kayo dito. 'Di ba? Kasi kung hindi kayo natulog sa trabaho ninyo, hindi magkakaroon ng ghost projects. Kung first instance nalalaman nyo na merong project dyan sa inyo at hindi nyo alam kung ano yung project na iyon na dumating sa inyo, malaki problema natin dyan. 'Di ba? Na hindi kayo kumilos. So ganun rin tayo. Ganun rin sa atin. If we're not going to do anything, if we're not going to really look at the problem as it is, tas uunahin natin yung mga partisan preferences natin, wala tayong kwentang nilalang. Yun yung sana maintindihan ng lahat. Lalo, yun sana yung maintindihan ng katulad ni Ivy Lee sa Mendoza. Pakyo ka, tangina. True. Pakyo ka. Ikaw ang pinaka-nakakadiring tao ngayong panahon na to. Namamatay na lahat ng Pilipino, properties destroyed, lives lost. Pagkatapos, walang DDS, pakyo ka, putang ina mo. Di ba, Miss Joey? Kakagpanggalaite yun no? Sarap niya i-crucify kung pwede lang. Joey, Ayun. pwedeng Ma'am Joey, pasingit before ako magbalik sa work. Sige, go. 3 minutes go. na, pasensya na guys ha, paano lang Sige, ako, pagkatapos ni Mono, si I Am Invincible, pagkatapos si Filipino Leaks. Ayan. Kasi si Filipino Leaks, alam ko meron niyang bullet points eh. Mahaba yan. So, bigyan natin ng mahabang oras si Filipino Leaks. Ayan, go mo, Mono. Okay, Ma'am Joey, good morning sa lahat, no. Reminders lang po para dun sa mga supporters ni Tatay Digong. Kung natatandaan niyo pa yung resources that was used by the mainstream media para ibagsak si Tatay Digong during his time. To a point na talagang bantay sarado sila, right? Nakalkal nila yung mga kwento ni Matubato, nakalkal nila yung mga anomalies daw sa Farmally, yung anomalies daw dun sa tawag nito, yung warship deals natin with Korea, nakalkal nila yon na mayroon daw involvement si Bongo. But never kung narinig na mayroong issue sa flood control during Tatay Digong's term. No, kasi this was ito yung perfect perfect bullet against Tatay Digong kung napatunayan talaga nila. Kasi ang narrative na nga nila is mamamatay tao si Tatay Digong, and then they could have added na hindi ka lang pinapatay ng presidente mo, ninanakawan ka pa. Yung mga ganong narrative, they could have used that sa panahon ni Tatay Digong, but wala eh. I'm still trying to scour the internet about mga issue ng flood control during Tatay Digong, pero wala eh. Kasi Mono, eh. wala talaga. Kasi Mono, noong mga panahon na yon, noon lang rin tayo nagkaroon ng mga malalaking flood control projects ng panahon ni PRRD. Exactly, Ma'am Joey. So, kaya ngayon, Ma'am Joey, na ano yung value ng pautot nila ngayon? Kung panahon nga na, guys, hindi biro ang laban ni Tatay Digong against mainstream media noong mga panahon niya. Kasi that was the time when pinapabagsak ang ABS-CBN, and ABS-CBN and its allies were using massive resources para makabawi sila kay Tatay Digong. They could have used that issue sa flood control kasi tangible to eh. Madaling i-fact check eh. Kaso wala. So, anong value nitong ginagawa nila? And a final point ko lang, Ma'am Joey, no? Uulitin ko lang yung sinasabi natin regarding dito sa mga gatherings. Uulitin ko lang, Ma'am Joey, sinasabi ko lagi na we are being given a unique opportunity now na yung push for accountability and change ay by the people, for the people talaga, without being misrepresented by the left-leaning groups, without being misrepresented by the corrupt oligarchs and politicians. And sa totoo lang dapat talaga tayo, we should refuse to be misrepresented by these idiots. Ma'am Joey. Pero dapat lumabas tayo eh. Dapat tayo mismo yung lalabas. Let us not allow these idiots to look at what Lisa did. Ivy Lisa Mendoza. Ang kapal ng mukha nito na sabihin na yung nag-organize ng rally sa Luneta sa 21 ay ang tawag dito, makabayan daw. Yung poster na yon, poster pala ng hip-hop group. And this kupal, including Ivy, sinabi, ay, kina-confirm ka, makabayan yan. Wow, talaga Sinabi na ng mga organizer, Ivy, delete mo yung post mo. 'Di ba? Kasi sila yung nag-organize. Si Ivy, papahatin ko yan sa papahatin ko yan sa mga tiskil yun, sa kamang akro kong barkada. Saka Ma'am Joey, no? Tapusin ko lang yung thoughts ko, Ma'am Joey, before ako bumaba. No, wala rin tayong support from misinformation ng mainstream media. Kaya let's not mess this one up. Huwag tayong hayaan na we will be misrepresented by the same people who work on and ang result is pinaalis nila si Tatay Digong. These are the same people who sent Tatay Digong sa dahig. Tapos papayag ako na isisigaw ko at gagamitin nila yung numbers natin for their agenda.
Guys, tandaan nyo, ang mga kaliwang grupo, walang nagustuhang presidente yan. But weirdly enough, si BBM lang. It only shows na sila ang may control ng government ngayon. It's the pink ang may control ng government ngayon, hindi si BBM. So guys, final point, Ma'am Joey, alam ko may maraming gumagamit ng ribbon. Guys, itigil nyo na yung paggamit ng ribbon. We have to disconnect to all the things that failed before Tatay Digong. Ang gamitin nating symbolism, yung profile picture na yun ni Ma'am Joey, yung kamao. Itigil na natin gamitin yung paulit-ulit na mga ribbon na yan, kahit anong kulay pa yan. These are failed symbolism and failed agenda na nag-cause ng issue ngayon sa panahon ni BBM. So wag na tayong bumalik dyan. Kung gusto nyo to be represented ng tamang being represented, wag nang gamitin yung ribbon, guys. Itong profile picture ni Ma'am Joey. Yan, kamao. Yan tayo, yun yung laban natin eh. Gagamit ng mga pinalitan na yung kulay. It's the same thing. Simple ano lang tawag dito, ang kalaban talaga natin is systematic corruption. Yes, Ma'am Joey. So yun lang po. Pasensya na po sa mga nauna sa akin. I'm going back to work na po. Salamat po. Thank you, Mono. Ayan. Thank you, Sir I am Mono. invincible. I am invincible. Hello? Hello, naririnig ako? Yes, naririnig ka. Yes, good evening. Ayun. First of all, yan, medyo nanibago ako sa mukha mo ngayon na kitang-kita na yung kitang-kita na yung resulta. Anyways, to add up, yung mga nangyayari ngayon, actually I do agree with that statement ni Kuya kanina, yung interview mo. Yung nagsalita kanina. Sorry, nag-aaway kasi yung pets ko. So, ayun. Tama yun, hindi natin mababago tong nangyayari sa atin if, wala na talagang mass movement. Kailangan natin to talaga umilos, no? And, ang kalaban natin dito, sa totoo lang, is yung sarili din talaga natin. Kasi, kung may magtatrader at kung may magbebenta sa kapwa natin na gustong lumaban dito sa corruption ito, walang mangyayari. Wala. Lalo na yung mga pinapakita ng mga the usual, mga bayaran na yan, alam naman natin kung sino sila eh. Kahit mag-deny pa sila paulit-ulit, hindi na tayo mga tanga. Ngayon, ang nagsalita na yung mga Gen Zs, nagsalita na rin some of the AFPs and PNPs na meron tayong iilan na magsusuporta sa atin. Ngayon, ang ano na lang natin dyan, sa totoo lang, kung hindi tayo kasi kikilos dyan, like this mass movement as a whole, sooner or later, isusubo din naman tayo sa gera eh. Bakit hindi na lang natin umpisahan muna dito? Kasi dami nating problema, sa totoo lang. Ang dami nating problema, dami number 1 to, yung systematic corruption na to. Kaya nga nung naano ko yung kay Kiko, lagi ko sinisigaw dyan, let Kiko lead kasi nasimulan niya na eh. Ngayon, ang dami ring na, syempre, of course, tatapangan yung ilan. Ako sa akin, nakukulangan pa ako. Maniniwala lang ako dyan kung sasama siya, lalabas siya, katulad natin siya. Kasi we've been to Dasma for so many years and then kilala namin ang mga Barsagas. So, patunayan niyang hindi siya katulad nila. Kung talagang lalabanan niya yan, samahan niya tayo. It's really good. Consistency rin naman talaga ang ang magpapatunay kay Kiko Barsaga. Consistency talaga. So, let's hope and let's hope that he's going to be consistent and really walk the talk. I really want him to I really want to see him sa mga kilos protesta sa totoo lang. Gusto ko siyang makita sa mga ganun. Yes, kasi you know what, this is a fresh kumbaga hindi nila to talaga alam na mangyayari to yung binabangga niya ngayon. They didn't see it coming na may isang Kiko Barsaga from Dasmariñas na na ngayon lang natin siya ngayon lang siya nakilala, but this guy is very talaga the typical Gen Z na magaling magpagbardagulan in social media, stuff like that. But siya pakita niya yung full potential niya, hindi lang just for the sake of kasi may mga nakikita kong posters na Kiko Barsaga for governor, mga ganun. So, parang, oh my God, same shit para sa akin. Parehas lang sila. So, tingnan natin kung ano mo yun. Sana samahan niya talaga tayo, pakita niya. Total, nandiyan na siya, naumpisahan niya na yan eh. Pakita niya.
And then, siguro itong concern ko na lang, Joey, kasi papasok na rin, parang papapasokin daw ni BBM din ng mga Chinese dito. Ulit. Babalik siya, nag-gain siya ulit ng political capital eh. Kasi wala na, nandito na yung US, di ba? So, itong sa China naman, papasok ulit yung mga China dito. Ino-offer daw ni Bongbong na pwedeng magnegosyo ulit yung mga Chinese dito and stuff like that. Pero alam naman natin. Tanong, papayag ba yung mga Chinese? Yes. Kaya sabihin niya, Yun sige, punta kayo dito, magnegosyo kayo. Ang tanong, papayag ba sila? Matapos masaksihan ng mga Chinese kung paano nila ipit-ipitin yung mga Chinese investments dito sa Pilipinas. Tingin ba niya, pag sinabi niya, go yung mga Chinese? They're not kids. Mismo, di parang, di ba, ewan ko, tawang-tawa na lang ako nung nakita ko yun. At saka, alam mo bang, if ever mangyayari yun, ang gagawin na opportunity ng mga Chinese na to is to, EDCA sites. Alam mo yun, magiging battleground talaga tayo dito. So, bago na nag-umpisa ng gera dyan sa Taiwan, naluto na tayo. So, day by day, yung gera thing na yan, nakikita natin paunti-unti yan. It's, getting clearer and clearer na doon talaga yung ruta niya nitong pamahala na to. So, they corrupted everything, they're doing everything, wala silang pakialam, kasi at the end of the day, susubo nila tayo sa gera. This administration, they didn't, waited for more than 30 fucking years just to be replaced or, para maalis siya sa pwesto kung ano man meron sila ngayon. Kung hindi natin papakita yung persa natin, so, wala, we will be stuck in this loop. Kahit sino pang maupo, si Sara Duterte pa maupo dyan sa, wala. We've been in the loop for, since then, kasi, this foreign countries naman talaga, ang nila sa atin colonial, mindsetting eh. So, tanggalin natin yun. Pakita natin na we've grown, ang Pilipino ay nag-mature na, naging matalino na, kaya na natin. Pero as long as pa rin tayo, baw pa rin tayo ng baw sa mga yan, ano mangyayari? Same lang yan. So this mass movement, kanina naman nakikita ko sa comment section na pag gulo daw ang mga DDS supporter, bubugbugin daw nila. Ang tanong, paano kung nagpapanggap na DDS supporter rin pero talagang tinanim na yan, di ba? So sisi na naman, kay Sara na naman, anak ka ng tokwa. Lahat na lang isipin nila. So kaya talaga be vigilant sa darating na yung mga yan, September 21 especially. Kasi, yan it's a panawagan talaga ng hip-hop community, mga kabataan yan. And we don't know what to expect. Basta alam natin may mangyayari dyan. Hindi lang natin alam kung ano yun. So, ayun. Sana lang din tong mga pinkilawan na tumatauhan din sila. Saka na nila ulit Sara Duterte panagutin. Pagtapos na tong problema na to, ay natin, pwede naman nilang yan. Basta alam mo yun. Dito muna tayo, flood control project muna tayo. Pagkatapos saka na tayo mag-away-away ulit after masolve tong issue na to. Diba? Tama. Diyos ko, dami-dami naman pwede natin pag-awayin with them. Pero ito talaga muna, kasi systematic nga to. Nasa flood control pa lang tayo. Paano kung yung flood control na yun na magpapasingaw pa ng mga ibang proyekto, di ba? Na mga kurakot nila. Kaya, yun, yun ang mga nagiging observation ko for the past, I believe, 2 weeks, 3 weeks na sa observation ko, syempre may mga contacts din tayo. May mga intelligence support din tayo natatanggap din yun. So, ang ko lang din, maging vigilante itong mga Pilipino, maging mapagmatsyag, maging alerto, hindi lang AFP dapat ang red alert ngayon. Kasi hindi natin alam kung anong laban ng mga uusbong kada araw. Pwedeng mauna yung September 21 or may mas mauuna pa dun na mangyayari. Hindi natin alam. We're on the brink of whether we will in a civil war or in a world war. Yun lang, Joey. Thank you. Okay, thank you. I am invisible. Maraming salamat. Ayan. Hello, Filipino Leaks. Hello, Miss Joey. Natawa ako sa may bullet points. Parang nawalaan mo yung ginagawa ko. Kanina pa ako type ng bullets, including legal action. So ito po, magandang madaling araw po sa inyo. Napakaganda ng epekto ng ginagawa mo and na
positively influenced din si Miss Kifi, no? And si Miss MJ. And magandang umaga ko sa mga nasa Comsec. So, yan po. I just want to piggyback on the point po ni Miss Joey kanina. Kasi number one, she said it's our fault. And totoo, number one, because when PRRD was kidnapped, we were not consistent until now. Nahinto po tayo. Second chance po natin was when the election was rigged. Nang ninakaw sa atin yung posisyon ng Duterte Youth, nung ninakaw sa atin yung posisyon ng iba po nating mga magagaling na senador na tulad nila Atty. Vic and sino pa man na sana'y nakaupo na sa Kongreso ngayon at na-prevent yung ginawang coup ng mga pink. Hindi tayo nagprotesta even when VP Sara called it out early that there will be an election fraud. Ngayon, binaha tayo. This time, God showed us by nature na calling out all the fraud and giving us that really strong bullet na okay, eto na ipaglaban na natin. And what is the effect right now? We're divided into, dinidivide natin because I'm seeing even DDS fighting over yung mga nangyayari politically, ganyan, even the methods. But what can we do? And ito yung talagang inakyat ko and may 5 bullet points ako. Sorry, first Joey. So number 1, ito. Yan. Marami naman tayong matatapang na lawyers dyan and we need to exhaust these legal remedies against these identified corrupt actors, and if we can talk to them and ask them to start all the motions in Ombudsman, COA, the courts against Romualdez and Saldico, the DBM officials and the DPWH, just like what they did nung nag-file sila ng mga kaso to help VP Sara sa impeachment, ano pa nagawa nila, magagawa naman yan eh. And I understand it will take resources, kaya nga, I'm asking everyone sa Comsec now, where can you help? If hindi mo kayang lumabas sa daan, then maybe you can help support these lawyers to do the legal actions. Second, ito talaga yung kailangan natin because we have been calling out na magsalita tayo, let's go out in the streets. Pero bakit hindi pa rin yung kasing lakas ng tulad nung nangyari kay PRRD, bakit ko konti? What we can do is start sa local government na level. Sino ba yung pinaka-apektado sa baha? And maybe, and correct me if I'm wrong, Miss Joey, but I'm not really seeing a massive protest sa Bulacan, kahit very affected. I'm missing out any massive protest sa Marawi for Adjong yung pinost mo na, wow, then galit na ako. I will really stand outside his office and ask him to appear and ask him to explain what happened. And especially kung may DPWH allocated flood control projects yan, nag-ghost, I am sure the Marawi people can really hold Zia Adjong, the Congressman Adjong there accountable and really to explain it. So, let's do it and start it on a local government level. Okay, kasi if we demand immediately yung mga big rallies na massive protest natin, we won't see it. And I would just like to share po kasi sa Cebu, sila yung maisog sa Cebu, headed by Sir E.B. Hugalbot. They recently did a caravan and one of my friends went there and explained, engineer niya, na parang sinalubong na yung birthday ni BBM and they were there amassing and may dumating even from INC. Sabi niya, sasali kami sa caravan ninyo because INC did not explicitly forbid us to join. Alam niyo po kung anong nangyari? People na nadaanan nila were supporting. Some people na, kasi hindi rin yun announced beforehand eh. So, hindi masyadong marami ang tao. Pero marami-rami, it was still a long caravan. And kung nasundan niyo yung maisog Cebu na live ni Sir E.B. doon, people were raising their fist. Yung mga police doon, yung iba nag-approve. And umikot sila daw, papunta ng Liloan, going back to the capital. Nakakatawa, they wanted to pass by the AFP. Pero AFP closed their doors. Naka-red alert. Hindi sila, so pumikot sila. But halos lahat ng mga police stations na daanan nila, chill lang. Chill lang. And some nga were smiling and parang waving their hands. Hindi naman parang aggressive or sobrang defensive yung PNP daw. Alam mo, the men in uniform are with us. Sa totoo lang. The men in uniform are with us. The election result says so. So, ako for me, our job is to make it easy for them to decide. Our job is to make for the men in uniform, make it easy for the men in uniform to decide. So go out. Go Yun out. Miss Joey, like for example, kayo, affected yung area ninyo, may base dyan, just gather outside and talk to the base commanders. And ito pa naisipan ko kanina as I was writing these bullet points, Miss Joey. Why don't we also gather outside the office of Senator Marcoleta and Senator Bato really to voice out in unison na, Sen, take back the investigation. Sen, Bato, take this. Kasi di ba, okay, we're planning to do EDSA and that's okay. But why don't we talk directly to them? Kasi when PRRD was kidnapped, we had that avenue to talk to them directly kasi sumasali sila sa protest. Right now, I'm not sure if they will join.
So if they will not join, then let's also stand outside their offices, di ba? And or even join their press cons, because that's one avenue. Yung sinasabi mo kanina na sana yung mga Duterte aligned, and that's one avenue that I have seen na pwede natin talaga silang kausapin, and they will see, okay, there are 100, 200 of people gathered outside my office or wherever I am wanting to talk to me and say, hey, can you please take back the reins? Kasi yun nga, we already have it eh. We have a contractor and we can still get more contractors to sing. Meron namang data sa DPWH, and kahit ano pang sabihin ng mga House of Representatives na yan, we always have the data to support whatever we are claiming. Yun po yung isa sa mga nakikita ko na we need to really directly engage with this Duterte aligned senators. And may nagsabi nga dito kanina sa COMSEC na okay, support APC to get it back. If we don't want Cheese Escudero to be the SP again, then let's rally around APC. If not, Senator Marcoleta, but I'm not sure. Maybe APC kasi siya naman yung other Ang tenure problema sa kasi minority bloc. yung leadership sa Senate. It's really internal politics eh. Kasi marami yung mga marami yung mga ninegotiate that is among themselves lang. So it's really about numbers. And if you are gonna get enough numbers, then ikaw mag-SP, ganon. Pero yung bargaining nila on how to get that one precious vote para makuha nila yung majority. Hindi natin alam kung ano yung mga dynamics, yung mga concessions ng mga yan. Ganon. Ayun. Kasi kagaya nga nito kay which is I think on part of Tito Soto, improper yung ni-reveal niya yung conversation nila ni Bongo eh. Sobrang improper. Yung sinabi ni Tito Soto na tinawagan ako ni Bongo saying na if you ask me, I would have signed, ganyan. Kasi in the first place, tapos naman na pala yung botohan, Senate President na siya nung nag-usap sila. So kumbaga parang, it is something that you should have, hindi mo na dapat pinablik yun. Kung naghimasan kayo ng likod ni Bongo, wala naman na palang kinalaman yun dun sa pagiging Senate President mo. So dapat hindi mo na lang shinare. Ganon. But anyway, sa part naman ni Bongo, sinabi naman niya at nilinaw niya na ganon ang sitwasyon na, nag-usap kami, pero kung ano man yung pinag-usapan namin, that is in light of me trying to keep my Committee on Health chairmanship. Ganon. But anyway, I think sa part na yan, Filipino Leaks, mahirap na mahirap na daanin yun sa protesta or sa public support kasi marami silang mga personal conditions that we do not know. And meron silang mga concession na maaaring ipasok just whether or not they're going to support the majority. Ganon. So, yun. Joey, If we can I can just pressure add? them. Yes, Nick. Sige, go. Sorry, Joey, can I just add dun kay Bongo? I just want to remind also especially the Duterte supporters here, don't take it against him. At the end of the day, that's how politics works. Whether it is a politics in the government side or politics even sa companies, when you're working in a company, you cannot always, be head-on palagi sa boss mo. Okay. Kasi mawawalan ka ng trabaho, kasi mawawalan ka ng suporta, ikaw din ang magdurusa. Lahat ng gusto mong gawin, wala nang mangyayari. Sino magiging kawawa? Kawawa ang team mo, kawawa ang ganyan, dahil lang gusto mong palaging makipagsabong. So there are really politics that's happening in there that you just have to do. And Bongo just did what he just had to do. So let's forgive him on that. It's just politics. So let's not make it a big deal, guys. Huwag na nating i-bash na sa social media. Total nag-explain naman na siya. Pero ang ano lang din kasi doon, I think kaya rin uminit yung nagpanting yung tenga ng mga tao. Kasi naman parang ang bait-bait niya all the time. Parang yung time na kailangan na natin siyang fight, hindi pa rin siya nagpa-fight. So that is why I think when that issue was when Tito Soto said something like that, marami talaga nagpanting yung tenga. Actually, ako rin nagpanting rin yung tenga ko doon eh. But he explained it anyway. So since na-explain naman na niya, pagbigyan na natin. Ganon. Pagbigyan na natin. Basta importante, he's gonna stay solid doon sa Duterte block. Yun ang important. Pagbigyan na natin si Marcoleta, pero si Tito Soto, kapal ng mukha mo. Ba't kailangan mo ilabas yung usapan? Diba? Anong agenda mo doon? Oo, tama. Pada-diversion, Mami Laika, no? Exactly. Diba? Parang, hindi masabi kung wittingly or unwittingly niya ba para No, that's intentional. Exactly. That's intentional. Diba? That's not I say Tito Soto, matagal na yan sa politics. Lahat ng lalabas sa bibig niya, those are all intentional, politically strategized. So that's intentional. Well, definitely, it's really to try and divide us. And in fact, one of my
points dapat sana is really to socially pressure the Dilawan and Pinklawan politics, because my argument would have been takot sila sa social pressure by exposing their hypocrisy or exposing their silence. Pero sa nakita ko kasi sa ginagawa, makapal din yung mukha nila. I mean, even Tito Soto he really has that thick, diba, skin na hindi siya talaga nahihiya to even say na, well, I have to consider what the Speaker of the House is requesting. Parang ganun. So, they're a lost cause. Okay, I get the social pressure that you are pointing out, Filipino Leaks. Kasi importante rin talaga yon. Kasi di ba kakatutasin natin kay Tito Sen. Di ba kakatutasin natin siya ng Tuta Soto. Napilitan siya magsalita tapos dinefend niya yung sarili niya. Bakit yung sinasabi yun? Oh lol, tuta ka talaga. Pinagsasabi ko dyan. Ayun. And well, their job is, after all, is to listen to us at the end of the day. So tingnan natin. I think yung pressure, yung public pressure should be there. Tama naman si Filipino Leaks doon. Kasi talagang, we really have to, make him feel na, Aware tayo. we see through you, di ba? Okay. We see through your actions. Tigil-tigilan mo kami akla. Ayun.